Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ninyo is Two of Earth. At yung Two of Earth na to, kailangan mo balanse. Okay? This is a very important reminder para sa'yo na para maging maayos ang takbo ng pamumuhay, takbo ng everyday life ninyo, you need to balance, your life. You need to figure out kung ano yung mga kailangang unahin, ano yung mga priority ninyo, ano yung mga dapat na sa back burner nyo lang, yung mga ganun. And also, pagplanuhan ninyo yung mga activities, na dapat ninyong pagkakaabalahan. Unang-una na dyan yung priorities ninyo. Ano ba mga priorities ninyo sa buhay? Ano yung mga importanteng bagay na dapat yun ang uunahin ninyo? 'Di ba? Yung para ma-manage ninyo ng tama ang oras ninyo, ma-manage ninyo ng tama yung mga activities ninyo sa araw-araw, yung ganon. Para nasa balanse lang kayo. Para lahat ng areas of life, mabibigyan ninyo ng panahon at atensyon. Kasi when we are neglecting, 'di ba, something, kunyari isang area of life mo, napapabayaan mo or hindi mo masyadong pinapansin, 'di ba? Diyan nagsisimula kadalasan yung problema, 'di ba? Diyan nagsisimula kadalasan yung aberya, yung gano'n. Kaya kailangan every area of life mabibigyan mo ng panahon, para wala kang mani-neglect, wala kang ma-overlook. So everything napapansin mo, nabibigyan mo ng oras, so everything will be all right, 'di ba? So we also have the Three of Earth. Maaari sa ngayon, Pisces, baka meron kang opportunity na dadating sa buhay mo wherein mabibigyan mo ng pagkakataon yung talent mo, yung skills mo, yung gifts mo na mailabas mo, mai-share mo yan sa iba, maipakita mo yan sa maraming tao, mai-share mo kumbaga, kung ano man ang mga talents mo. And maaari, na sa gagawin mong ito, maraming tao ang makaka-recognize sa galing mo. Baka maraming tao dito yung maiingganyo sa'yo, mai-inspire sa'yo, mamomotivate din na gamitin din or galingan din nila ang kanilang ginagawa, related sa kanilang mga talents, skills, and gifts din. O pwede rin na meron mga offer dito of collaboration. Baka meron dito makikipag-collab sa'yo, gamit-gamit mo yung inyong talento. 'Di ba? Pwedeng ganon. So, pwede rin na meron dito mag-hire sa'yo ng serbisyo mo, sa kung ano man yung talent mo. We have Five of Fire. Five is about change, So, pwedeng meron ditong magbabago. Okay? Merong mga sitwasyon na magbabago. Si Five of Fire din, pwedeng conflict, pwedeng conflict sa ibang tao or conflict ito sa sarili mo, within you, pwedeng dito may mga opportunity dito, 'di ba? Na dadating at maybe hindi lang iisa. Kaya siguro doon manggagaling yung yung inner conflict. Or pwede rin, na maguguluhan ka kasi maaring ito na tinatry mo na i-figure out kung ano mga priorities mo. Kumbaga pinoprogram mo na, ini-schedule mo na yung mga gagawin mo. So maaring nalilito ka kung alin ba dito talaga yung kailangan mong unahin, 'di ba? Pwedeng ganon. So, what else? So, we have the Queen, ayan, woman, fertility, feminine power, friendship, sexuality. So, siguro ngayon, yung feminine power, baka ito yung i-display mo sa ngayon, 'di ba? Hindi ibig sabihin na babae ka, mahina ka, or babae ka, hindi mo kayang gawin yung mga nagagawa ng lalaki, So siguro ngayon papatunayan mo 'yan, Papatunayan mo 'yan na kung ano yung kakayanan ng lalaki ay kaya din ng babaeng gawin 'yan, 'di ba? So pwedeng may mga ganyang sitwasyon. So we have letting go. May mga bagay dito, tao
or sitwasyon na kailangang i-release mo na. Kailangang i-let go mo na para makapag-welcome ka ng bago so that you can make room for something new or for someone new. Diba? Kaya kailangan mo nang i-release and let go kung ano man ang mga bagay-bagay na ito or sitwasyon. Okay? So, we have death. Yan. So, this is letting go. Okay? Kasi yung death energy, this is an energy of ending and beginning. So, kapag nag-end, ibig sabihin, you're releasing something. You are letting go of something. Kaya, maaari talaga na you are releasing something dito sa buhay mo. Maraming pagbabago, no? This is about change, massive change, no? Gusto mong gawin dito. Ito yung mga pagbabago na gusto mo mangyari sa buhay mo. Meron ditong mga, siguro, mga bagay, mga tao, situation, na ikakat mo na yung cords mo sa kanila. Kasi alam mo na hindi na to, it's time for you to release them. It's time for you to purge. Kumbaga, whatever na hindi na nagsiserve ng highest good mo. No? Kaya, magla-let go ka na. At handa ka nang mag-let go so that you can have more room sa buhay mo para sa mga bagong dadating. Sa mas mga positibong bagay, positibong sitwasyon, mga positibong tao na pwede mong i-welcome sa buhay mo. Okay? So, what else? So, we have health. Ayan. So, isa sa kailangan mo din na alalahanin, no, sa ngayon na i-incorporate mo dito sa mga priorities mo is yung kalusugan. You know, ito yung isa sa pinaka-importante na dapat yan ang laging nasa number 1 priority list natin. 'Di ba? Yung kalusugan natin, yung well-being natin. Kasi, health is wealth. 'Di ba? Kung laging maganda ang pakiramdam natin, when we are in good health, when we are in good shape, ay wala tayong magiging problema. Kahit marami tayong gagawin, kahit marami tayong responsibilidad or obligasyon, walang problema yan. No? When you are in good shape, when you are in good health, kayang-kaya mong tapusin ang mga yan, kayang-kaya mong pagsabayan ng mga bagay-bagay. Okay? Kaya kailangan yan ang nasa top priority ninyo. So, change, death is also about change, letting go. No? Definitely, there is change. Kaya talagang kino-confirm lang din niya, no, na talagang magkakaroon ng mga laking pagbabago sa buhay ninyo. So, pwedeng yung mga pagbabagong ito, you're going to change, you're going to initiate, no? Ikaw yung may kagustuhan nito, ikaw yung talagang mag-execute, ikaw mag-initiate ng mga pagbabagong ito, or pwede rin na meron ditong ilang pagbabago sa buhay mo na mangyayari na hindi naman galing sa idea mo. No? Pwedeng this is divine universe going to do this sa buhay mo. Diba? Maaaring mag-intervene, no, ang divine universe to change something, no, in your life. O pwedeng ganun din ang ganap dyan. Okay? Pwedeng merong mga pagbabago from your outside world, no, na will have a direct impact, no, sa ilang areas ng buhay ninyo. Okay? So, we also have financial discipline, no? So, maaaring ang iba sa inyo nakakalimot na din, ano? Na pairalin yung inyong disiplina pagdating sa inyong kaperahan, pagmamanage ng inyong pera, paggastos ng inyong pera, 'di ba? Pagbabudget, no? So, malaking ano din ito, paalala sa inyo. Kasi mahirap na, 'di ba, kung hindi natin papairalin yung financial discipline natin. So what's gonna happen, 'di ba, sa pinaghanap buhayan mo? Baka before you know it, naubos na ang savings mo, hindi ba? Kaya importante na meron tayong disiplina sa paghawak ng pera. Okay? Good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.